yan. Kasama ko siyempre si Rocky, si Parsley, si Enervon, at si Beniza So Wong. Sila po, lalo na si Beniza, ang magtuturo po sa atin, magpapaliwanag kung paano ba o ano ang easing paraan para po tayo makapag-alaga ng mga aso. Okay, so this portion po pag-usapan natin, aso. Beniza, easy lang ba ang mag-alaga ng aso? Madali lang basta hilig mo. Kung hilig mo, madaling-madali lang. Ano mga dapat tandaan kung ikaw ay mag-aalaga ng aso? Ano yung mga things to consider pag mag-alaga ka ng aso? Unang-una dapat ko consider mo yung personality ng breed na pipiliin mo sa'yo. So yung breed ay may kinalaman sa pipiliin mong personality na babagay sa'yo? Definitely dapat. Kung ikaw ay mahilig na mag-exercise, magpupunta sa mga ibang lugar, sa mga magpapasyal, anong aso ang magandang isinasama sa ganyan? Yung mga active dog dapat. Like, Active dogs. Yung mga Labrador, o kaya Jack Russell, Corgi. Yung mga kaya nilang lumakad, yung mga long walks. Paano malalaman na isang aso ay healthy? Unang-una mong ko-consider dapat hindi naglo-loss ng appetite. For example, makikita mo rin pag sinisipon, parang sa tao din, nagkakaroon sila sa nose. Tapos, minsan, nagkakaroon sila ng respiratory problem. So, yun, kapag yung gilid lang ng like si Parsley, yung nose niya, dapat, eto, basa siya. Dapat basa yung nose, ayan. Kagaya ng nose ni Parsley. Pagka yung gilid lang, usually yun, meron siyang respiratory problem. So, hindi lang basta sipon, ha? Hindi lang. Respiratory problem Tsaka na agad. yung breathing nila, dapat, kasi may mga normal kasi, so ito, maliit. Yung breathing niya, parang normal na normal. Unlike, kung notice nyo, Mas kay malaki, Rocky, na large breed, medyo mabilis siya maghuminga. Kasi yung nakaka-apekto sa kanila pag mainit, pagka malamig. So, dapat, kung ganito, eto, normal to. Pero pag nakabuka kasi yung bibig niya, sa bibig siya humihinga. So, dapat i-consider mo ipatingin yung pet mo na sa vet. Sa vet, okay. Ano ba mas maganda pinapakain? Dog food o yung talagang natural na yung kinakain natin? Like, yung mga pinagpispisan? Table food. Table food. Ano ba mas maganda? Mas maganda syempre yung dog food kasi complete nutrient na yung mga kailangan ng aso. So, pagka binigay mo yon, hindi mo na kailangan ng mga iba pang idadagdag, hindi kagaya sa tao. So, we need fruits, we need protein. Kagaya sa mga large breed, dapat high protein. So, kung dog food, kompleto na yung mga nutrients. Yung iba kasi medyo namamahalan daw sa dog food kasi syempre, di ba, parang additional maintenance yan eh. Additional na gastos, ika nga nila. May paraan ba para mas makamura tayo ng hindi tayo bumibili ng dog food? Pwede naman gawin, i-mix mo. I-mix? Oo, pero for example nga si Rocky, large breed siya, so kailangan sa kanya high protein. I-stress ba ang mga aso yon? Gusto ko malaman. Nai-stress din ba? Nagkakaroon sila ng anxiety. Paano mo malalaman na isang aso ay nagkakaroon ng anxieties? Usually, umuungol, parang umiiyak din. Okay. Tapos, common na nagiging, kasi siyempre sa mga Pilipino, pagka umaalulong yung aso. Akala nila may multo. Oo. May aswang. Hindi. Hindi. Pag umalulong ang aso, it's a sign na Dalawang bagay yon. Either may sakit may sakit siya. o nalulungkot. Paano mo malalaman na may sakit ang isang aso? Usually kasi pagka may sakit yan, tahimik. Nasa isang sulok lang yan, nakahiga, natutulog ng natutulog. Which is hindi normal sa kanila in any breed. Pag nawala na ng gana ang mga asong alaga ninyo, ibig sabihin, it's time na dalhin nyo kagad sa vet. Lalo na kung 2 days. 2 days, 2 days na hindi kumakain. Na mahina. So, mas maganda patingin niya na siya sa Tuwing vet. kailan napakain sa aso? Si Rocky kasi ginagawa ko 3 times a day 3 times a day. So, pag ordinaryong kain ng tao, ganun din ang sabay din ang kain niya? Yes, kasi papi pa. Pero as nag-age siya, pagka nag-edad na siya ng 1 year, so papunta na siya nung, kumbaga teenage years na naman yon, gagawin mo na lang 2 times a day siya. Advisable ba na ang aso ay nilalabas, pinapasyal, wino-walk? Yes, definitely. Kasi pag nag-aalaga kayo ng aso, importante na yung social skills ng aso. Mahirap ba i-toilet train ang aso? Pinapati train din dapat kasi. Potty train, okay. Yes. Depende sa kasi minsan may nabibili na pati talaga siya na lalagyan.
So, pagka mga small breed, pwede mo siguro gawin yun. Paano mo malalaman na yung aso ay handa ng mag-mate? Tinatawag din na may heat stage na. Nag-heat stage na, oh. Ang lalaking aso ba nagkaka-heat stage din? Usually, ang male kasi, nasisense nila pagka may nag-heat na female. So, pag medyo natataranta na yung aso yung lalaki, ibig sabihin nakakaamoy na yan ng babae? Yes. At pag yung aso nyo naman babae, natataranta na rin? Hindi. Usually, ang nagtitrigger kasi yung female. Female. Kasi baliktad sa human and animals eh. Sa dogs kasi, kapag meron silang menstruation, dun sila pwedeng mag-mate para magka-puppy sila. Okay. So dapat pala i-check yun rin yung menstruation? Yes. Kung gusto mong magka-puppy, kung i-breed mo yung aso mo. Pag bumili ka ng dog, halimbawa sa isang pet shop o wherever, kailangan yan may injection? Kailangan yan may bakuna? For me, kasi mas advice ko na pag bumili kayo, though na-check yun, mas magandang idali nyo sa personal na vet ninyo kung meron kayo to secure kung ano yung health ng aso kasi hindi natin alam kung saan nanggaling yun, especially sa mga pet shop. Hindi natin alam kung saan nanggaling. So, kung talagang complete vaccine, kasi importante yung may mga vaccine sila. Para sa pahaba ng buhay ng aso, di ba? Tsaka protection din ng human sa mga rabies. Correct. Ako, napakarami ko natutunan sa Benisa. Gusto kong malaman, what if marami sa ating mga nakapanood ang gustong magtanong at gusto pang maraming malaman pa tungkol sa pag-alaga ng aso? Kasi po, 15 taon na nag-alaga si Benisa ng mga Shih Tzu. Kaya pagdating sa Shih Tzu, tatawag lang kayo kay Benisa. Pwede malaman ang contact number mo. You can reach me at 0998-371-6659. Ayun. At bawal magpapasa-load. Hindi pwede. Pag may nagpapasa-load, pakagat mo sa aso. Okay. At speaking of aso, narito pa po ang ilan pang mga tips po namin sa inyo kung paano nyo mas magandang maalagaan ang inyong mga pet dogs. Panoorin niyo po ito. May iba't ibang dahilan kung bakit nangangagat ang mga aso. Maaring mangagat sila dahil takot, galit, o kaya naman ay dahil nakikipaglaro lang sila o nagpapakita ng pagmamahal. Kung ang alaga ninyong aso ay nagmumukhang galit o takot, huwag munang lapitan ng aso dahil baka bigla na lang siyang mangagat. Huwag rin siyang titigan dahil maaari niyang maisip na ang pagtitig mo sa kanya ay isang banta. Ang pinakamagandang gawin mo ay tumayo lang at huwag gumalaw. Huwag ring tumakbo dahil baka habulin ka ng aso. Hintayin na humupa ang galit o takot ng iyong alaga bago mo siya lapitan. Kung hindi nyo talaga malaman ang problema ng inyong alaga at palagi pa rin siyang nangangagat, kumonsulta na sa inyong veterinaryo o behaviorist. Ito ay isang taong nag-aaral ng pag-uugali ng mga aso para malaman ang solusyon sa problema. Ang pinakamagandang paraan naman para makontrol ang kakulitan ng inyong aso ay sa pamamagitan ng training. Maaari silang makaintindi kung ano ang tamang gawin at hindi dapat gawin kung gagamit ng reward system. Maaari niyong bigyan ng kaunting pagkain ang alaga kung nakagawa siya ng mabuti o kaya ay sabihan ng malinaw na boses. Unti-unti ay matututo rin ang alaga.